Ngayon sa ating pangunahing balita, iginit po ni Senate President Chis Escudero na dapat daw ma-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado ng panukalang aumento sa minimum wage. Sa ilalim po kasi ng Senate version, nasa 100 piso po ang isinusulong na dagdag sweldo. Ito po ay mas mababa sa 200 pisong ipinasahu naman ng Kongreso o Lower House. Ayon po kay Escudero, hindi malinaw ang basihan daw po kung bakit nasa 200 piso ang isinusulong na aumento sa Kamara. Alright, nag-adjourn po ang Kamara at ang Senado kahapon nang hindi po nagkaroon ng diskusyon tungkol dito sa panukalang ito. Kaya ngayon, ala na po itong silbi. Kung nais daw po makarating sa Malacanang ang panukala, dapat daw po ay magkaroon nga ng kasunduan ng dalawang kapulungan na hindi po naman nagkasundo. Kaya ngayon, ang mga manggagawa, nga. Samantala, hindi muna tatanggapin ng Kamara ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, gusto raw muna sana nilang maghain ng motion to seek clarification para humingi ng kaliwanagan sa impeachment court. Nanindigan din si House Prosecutor Jervil Luistro na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint at hindi lumabag sa one-year prohibition rule. Imposible rin daw ang gusto ng impeachment court na ipaalam ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress na handa silang maipagpatuloy ang impeachment complaint. Hindi pa naman daw kasi nagko-convene ang 20th Congress. Ang giit ni House Prosecutor Joel Chua, labag sa saligang batas ang ginawa ng Senado. Tila nag-aabogado na raw ang ilang senador para sa vice-presidente, gayong ang kanilang obligasyon ay maging husgado. Bago naman mag-adjourn ng sesyon, formal na inaprubahan ng Kamara ang resolusyong nagsucertify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara noong February 5. Inaprubahan din ang motion na i-defer o hindi muna tanggapin ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado hanggat hindi nila nasasagot ang ihahaing clarificatory queries ng prosecution. Nababahala po naman si House Speaker Martin Romualdez sa ginawa ng Senado na ibalik nga sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Romualdez, naaayon sa nilalaman po ng saligang batas ang ginawa ng Kamara sa pagsusumite ng transmittal, kaya nga po wala raw po silang ginawang mali sa parting yun. Niliwanag po ng Speaker na hindi minadali at maingat nilang inaksyonan ang impeachment complaint laban sa bise. Susunod daw sila sa hinihinging requirements ng impeachment court para masigurong matuloy ang paglilitis. Iginiit naman po ni Senate President Chis Escudero na hindi na-delay kundi mas napabilis pa nga raw ang impeachment proceedings. Hindi mo napigilan ang sarili mo, ha? Ulitin ko, mga kapatid. Iginiit nga po ni Senate President Chis Escudero na hindi na-delay kundi mas napabilis pa raw ang impeachment proceedings nang ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara. Ayon kay Escudero, napaaga pa nga ng isang araw ang pag-convene nila bilang impeachment court dahil sa motion ni na Senator Bato de la Rosa at Alan Peter Cayetano. Wala rin daw delay na nangyari dahil uusad lamang ang impeachment kapag sumunod na ang Kamara sa hinihinging requirements ng Senado. I do not understand. Ang ibig sabihin, uusad ang paghahanda sa paglilitis kahit naka-recess ang Kongreso at hinihintay magbukas ang 20th Congress. Iginiit din ni Escudero na nasa Senado pa rin ang jurisdiction sa kaso ng bise at umuusad na ang impeachment. Sa katunayan, ipinadala na kay VP Sara ang writ of summons kahapon. May 10 araw ang vice-presidente para sagutin ito. Samantala po naman, dismayado po naman si incoming Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa pagbalik po ng Senado sa articles of impeachment sa Kamara. Ayon kay Jokno, tila iniiba at gumagawa ng bagong patakaran sa impeachment ang mga senador. Hindi raw niya inaasahan ang naging botohan dahil mula sa motion to dismiss, biglang lumiko ito at naging motion to remand. Gate ni Jokno, maliwanag po ito'y paglabag sa ating konstitusyon dahil wala namang nakasaad na ganito sa ating pong saligang batas. Babala po ni Jokno, nawawala na po ng pasensya ang publiko sa nangyayaring impeachment. Sandali lang, may konstitusyon tayo. Yun ang dapat susundin natin. Utos ng bayan yan. At bakit nasa atin na yung bola, bakit natin ipapasa pa samantalang ang utos talaga ay
gawin na natin, ilitis na natin itong kaso. Iniintay natin lahat yung ebidensya at para bagang na bakit iniiwasan nila yung hindi lang yung utos ng konstitusyon, kundi yung iniintay ng sambayan ng Pilipino. Yan po tinig ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Muli namang naghain sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. Ang gitang petitioner na si Attorney Israelito Torion hindi pwedeng ituloy sa 20th Congress ang reklamo. Labag daw ito sa Senate rule dahil otomatikong tapos na raw ang mga nakabingbing kaso sa 19th Congress oras nga na matapos ang sesyon sa June 30. Supplemental petition o dagdag lamang inihain ni Torion sa nauna niyang petisyon na ipabasura ang impeachment case dahil wala umano itong basehan.